Viva Sagrada Familia! Palakpakan natin ang Panginoon. Sa ganitong araw nung nakaraang linggo, alas 11 ng, alas 9 ng umaga hanggang alas 10, nasaksihan po natin ang isang ordinasyon ng dalawang kapatid na pari. Yung isa po, bukas, may misa siya dito, ang misa kantada na tinatawag. Unang misa na umaawit, sana makaawit na maayos, para sa isang pari sa kanyang pinagdaanan. Kumbaga, ito rin ang parang misa kantada ng paring itong batang-bata. 1 week old pa lang. Kumbaga sa sisiw ay sisiw. Pero batang-bata, 1 linggo pa lang at sigurado akong tuwang-tuwa at nasa alapaapa ang pakiramdam ng biyaya ng pagkapari. At ako rin po, napakalaking tulong ng ordination ng batang ito, ng kapatid na ito naming bunso. Dahil napabalik din po ako sa biyaya ng ordinasyon, ang biyaya ng pamilya, ang biyaya ng simbahan, at biyaya ng mga komunidad na nag-aalaga. At saktong-sakto, New Year na ng ating liturhiya, siya ang magiging kapanayam natin. Simula pa lang ng kanyang nasubaybayan ko na po ang batang ito hanggang sa maging pari siya at mas lalo akong tumatanda sa pakiramdam na ngayon ay pari na po ang ating tagapagnilay ngayong buwan ng pagdating ng panahon ng pagdating ng Panginoon. Siya po ay graduate ng San Jose Seminary ng Ateneo. At siya po ngayon ay kasalukuyang assistant parochial vicar ng ating cathedral, ang Immaculate Conception Cathedral. At siya din po ay katuwang namin sa mga bata, sa Doches. Kasama ka pa ba? Chaplain, at salamat sa Diyos, kasama siya. At higit sa lahat po, napakalaking dagdag sa pamilya ng mga paring aalagaan at mag-aalaga sa ating diocese. Pasalubungan po natin ng palakpakan ang 1 week old na pare, Father Edril Dairit. Father. Salamat po, Pads. Naalala ko po noon nung ako ay nag-a-apply pa sa Diocese of Cubao. Pinupuntahan ko pa po si Father Guido sa St. Joseph pa. Sa Balintawak. Nasa Balintawak pa po siya noon. Nakalipat na siya ng 2 parokya. So, sige po, umpisahan natin ang ating Advent Recollection. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Now the birth of Jesus the Messiah took place in this way. When his mother Mary had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet. Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel,
which means God is with us. When Jesus awoke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took her as his wife, but had no marital relations with her until she had borne a son, and he named him Jesus. Dear friends, the Gospel of the Lord. Be seated for a while we listen to our opening song.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Bago po natin umpisahan yung recollection, pwede niyo po bang batiin yung katabi ninyo ng Happy New Year? Ayan. Happy New Year na. Wala pang Pasko. New Year na. Dahil that's precisely what we are celebrating starting today. Starting tonight. New Year. Bago na po, natapos na po ang kalendaryo ng ating simbahan. At ngayong gabi, at bukas Sunday, first Sunday of Advent, ay panibagong taon na ng ating liturgical calendar. Kaya okay lang na bumati kayo mamaya at bukas ng Happy New Year. No? And what a good way to start the year, to start our liturgical year with a recollection. No? Kaya nga po recollection, nire-recollect natin. At pag natapos yung isang taon, pag-iisipan ulit natin, pagbubulay-bulayan ulit natin kung ano yung mga nangyari sa nagdaang taon. And there were so many things that happened the past months. No? Napakadaming nangyari po. At ako po ay nag-research ng kaunti. No? So pumili ako ng mga notable events na nangyari sa nagdaang taon na tingin ko po ay siguro nabalitaan nyo din. Umpisahan natin noong January. Noong January daw, the Court of Tax Appeals acquits online news website Rappler as well as its founder Maria Ressa in a tax evasion case filed against them by the country's government in 2018. Naalala niyo po ito? Yan, mga updated tayo sa ating mga current events. So yan yung parang medyo significant na nangyari noong January. Noong February, nako, medyo maliit po yata yung font ko. Pasensya na. A Cessna 340 aircraft operated by Energy Development Corporation crashes on Mayon Volcano. Naalala niyo po yan? Nung may bumagsak in Daraga, killing all 4 people on board, all of whom were employees of the corporation. No? And it took them weeks to search for the aircraft na nag-crash kasi medyo malapit na sa crater at nag-aalboroto yung Mayon Volcano. Naalala niyo po? Noong February yan. Pangalawa, noong February 24 daw po, the Philippine Independent Church ordains Willard Ledama to the diaconate as the first trans woman clergy in our country. Yan. Naalala niyo po yan? Ayan. Yung iba siguro, na-news yan, na-news. Nung March naman, March 25, yan. The Antipolo Cathedral gained status as an international shrine in accordance with the papal decree. No, the cathedral in Antipolo becomes the 11th international shrine in the world and 3rd in Asia and 1st in the Philippines. No? So yan daw yung Antipolo Cathedral natin. Unang-unang international shrine sa Pilipinas. So nung March po yan nangyari. April naman, sabi nung April, Makati-Taguig boundary dispute. No? Naalala niyo po yan? Yung nag-aagawan yung Makati tsaka Taguig. The Supreme Court releases an earlier resolution ruling with finality that Fort Bonifacio belongs to Taguig. So yung BGC daw, sa Taguig siya. No? Hindi siya sa Makati. Following a territorial dispute with Makati over the barangay. Yan daw, nangyari nung April. Nung May. May hula ba kayo kung ano nangyari nung May? May 21, the Manila Central Post Office, designated as an important cultural property of the country, is destroyed by a fire
Naalala niyo po nung nasunog? So, May nangyari. Napakadami na palang nangyari. June kaya, ano po ang nangyari ng June? June, the PHIVOLCS issues a level 3 alert for Mayon volcano in Albay due to the presence of volcanic earthquakes, blah blah blah. Nag-alboroto ang Mayon volcano nung June. Naalala niyo pa po yung mga news na yan? July kaya, ano kaya nangyari ng July? President Marcos formally ends the declaration of the COVID-19 pandemic in the Philippines as a public health emergency. Ito ay mabuting balita para sa ating lahat. At finally, pwede na natin sabihin, tapos na ang COVID-19 pandemic. Naging isang bangungot para sa ating lahat for how many years? Since 2020. So, nung June, na formally declare, July pala, na formally declare na tapos na. At also nung July 26 to 27, Typhoon Egay hits northern Luzon, affecting the entire country. At least 30 people are killed, to 89,000 others are displaced. Yung nasalanta tayo ng Typhoon Egay nung July, na naging napakalaking kalamidad, damage sa mga tao, maraming namatay, tumulong tayo. July 2023. August naman. Malapit na tayo. August, a road rage incident. Nako, siguro nabalitaan nyo ito. Occurs in Quezon City involving a former police officer. While driving his car, cut off a male cyclist on the bicycle lane near Welcome Rotonda. Dito lang sa atin. Naalala niyo po yan? Yung kotseng pula. Tapos may kumat na bike. Tapos tinutukan yata ng baril. August po yun nangyari. Balitang-balita sa atin yan. Viral na viral sa Facebook, YouTube, social media. Ano ba ang next? September. Eto na. Taal Volcano naman in Batangas releases elevated levels of sulfur dioxide. Recently na lang yan. Naalala ko yan nung pagising ko. Sabi ko, ba't parang makulimlim? Parang 2 araw makulimlim nung time na yan, September 22. Kaya nag-cancel ang mga schools. Ewan ko ang Dutches, kung parang may pasok pa rin yata ang Dutches. Mag-face mask na lang daw, madami pa namang extra face mask. In Metro Manila and residents and avoiding outdoor activities. September. October. Ano ba nangyari no October? War between Israel and Palestine broke out. Naano natin yan. Yung sa Gaza. Grabe yan. October 30, syempre, barangay, local elections, and sangguniang kabataan elections. Malaking event para sa atin. Na yung iba sabi nga, mas big deal nga daw yan. Yung local elections, more than the national elections. Which, nakita ko din naman, may kaunting katotohanan. At syempre, dahil November, ano ba ang significant na nangyari nung November? Meron ba kayong hula? O kakatapos lang ng November, ano ba ang pinakamalaking balita? Ano yan? Jeepney strike? Nag-break si Catherine? O yan, Katniel confirms breakup. Diyos ko, nung isang araw po, habang nag-i-scroll ako ng Facebook ko, puro Katniel ang lumalabas. Kaya yung December 1 daw, walang pasok kasi nag-break sila. And so, siguro tatanungin natin yung ating mga sarili, paanong lumipas ng ganon kabilis
ang mga araw at buwan. No? Parang napakatulin ng mga araw. Isipin nyo, parang sa isang iglap, parang pumitik lang ng ganyan. December na naman. Magpapasko na ulit. Mag-New Year na, 2024 na. No? Napakabilis ng mga araw at mga panahon. And maybe, as Christmas approaches and the year ends, we have been so preoccupied with so many things that happen throughout the year. Totoo naman po, di ba? Parang mula ng January, punong-puno tayo. Dami nating iniisip. Dami-daming mga problema sa buhay. Dami-daming kailangang intindihin na puno na tayo. Punong-puno. Naipon na sa ating mga puso yung mga saya, mga lungkot, mga galit, tampo, yung asar natin sa ating kapwa, yung inis natin, at minsan yung gigil. Naipon na. Pati excitement, shame, at kung ano-ano pang mga emosyon. Tama po ba? Mula January hanggang ngayon na December, patapos na, napuno na tayo. And so, ang tanong natin siguro sa ating mga sarili ngayon, na nagkakaroon tayo ng Advent Recollection, how then can we welcome Christ in the manger? And is there still a space for Him in us? Kasi alam niyo po, yan yung ating tendency. Na pag napuno na yung ating isip, napuno yung ating mga puso, wala na tayong time para magnilay. Nauubos na yung panahon natin para magdasal. Ako po ay, tulad nung nabanggit, na-ordain kami ni Father Julius last Saturday. At napakadaming mga ginawa. At pagkatapos ng ordination, ay sabak agad. Ayan na agad yung mga schedules. Nandyan na. Si Ate Edith, nagchat-chat na yan. ng mga schedules. Father, may Advent Recollection po remind ko kayo. May mga misa sa kung saan lugar. Ayun pala si Ate Edith sa likod. Matapos, yung mga bagay-bagay, matapos yung maraming schedule, minsan, paghiga mo sa kama, sa kwarto, pagod na pagod ka na. Minsan, ang hirap-hirap ng magdasal. Pero sabi nga, sa dasal tayo huhugot ng ating lakas. Nauubusan tayo ng espasyo. So ito po yung binasa kong ebanghelyo kanina sa ating opening prayer. Siguro basahin lang natin ulit. The birth of Jesus, the Messiah, took place in this way. When his mother Mary had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Nung pagkakasal daw po kay Maria at Joseph, nalaman ni Jose, bago sila nagsama, nalaman niya na buntis si Maria. At si Jose, being a righteous man, and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit ganyan. Kasi tatanungin nyo, si Joseph pala, righteous man. Bakit sa ibang translation, ang sabi, planned to divorce her. Ba't niya ide-divorce si Maria? Righteous man pala siya. No, mamaya mas maiintindihan po natin yan. But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Nagpakita ang anghel at sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na maging asawa si Maria.
For the child conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you are to name him Jesus. For he will save his people from their sins. And all this took place to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet. Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel. Ito yung paborito nating kinakanta pag simbang gabi. No, may mga choir po ba dito? Ayan, may mga choir. No? Paborito natin yan. No? Sang dalagay maglili. Ayan. Tatawagin siyang Emmanuel. No? Number 1 sa playlist natin yan pag simbang gabi at Pasko. When Joseph awoke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took her as his wife, but had no marital relations with her until she had borne a son, and he named him Jesus. Ngayon po, para mas madali nating maintindihan, mas maganda po na tingnan natin yung tradisyon noong panahon ni Jesus. So dati po, hindi kasal na wedding na katulad nung arrangement na atin ngayon. No? Ang tawag po sa kanila dati ay betrothal. No? Jewish betrothal. At iba po yan sa konsepto ng kasal natin ngayon. No? Dahil sa kanila po, sabi, Mary is said to be engaged to Joseph. But the English word engaged hardly captures the meaning of the Greek word that it represents. So hindi po natin pwedeng i-equate yung word na engage natin doon sa betrothal ni Mary at ni Joseph. No? Magkaiba po sila. At ito po yung dahilan kung bakit. Dalawang parts po ang Jewish betrothal o yung Jewish wedding. Yung una po, yung tawag nila, kudushin, no? Or sanctification. Ito yung marriage contract. Ito yung nangyari kay Maria at kay Jose. Natapos na nila yung first part, yung kudushin. At yung kudushin po, meron ng pirmahan. Sa panahon natin ngayon po, pag engage ka pa lang, wala pang pirmahan. Hindi po ba? Pag engage sa panahon natin, sing pa lang yan. No? Ano pa lang yan? Mga proposal pa lang. Yes, I will marry you. Mga ganyan pa lang. Pero wala pang pirmahan. Kasi ang pirmahan, sa mismong kasal natin ginagawa. Tama po? Pero, sa panahon nila Jesus, ni Maria at ni Jose, yung first part ng betrothal, nagawa na nila. So, technically, si Maria at si Jose ay mag-asawa na sa papel. Kaya, yung sinasabi natin kanina, hindi natin ma-equate yung engagement at saka yung kasal ni Mary. Kasi, lawfully binding na yung kasal nila. Yan. So, ano nyo po? At yung pangalawa, nisuin, elevation, ito yung second part ng marriage. To take home. Ganito po kasi yung nangyayari. No? So, pagkatapos po nilang ikasal doon sa una, pagkatapos nilang gawin yung kudushin, di ba, mag-asawa na sila, si Maria at si Jose. No? Halimbawa, kayo po ba ay couple? Mag-asawa na sila. Pero, mag-asawa sila sa papel, pero hindi pa sila nagsasama. Yan. Ganun pala yun, Father. Mag-asawa sila, pero magkaiba sila ng bahay. At alam niyo po kung bakit? For practical purposes din naman. Magsasama pa lang sila after 1 year. So, magkasal na sila, mag-asawa, pero magkaiba ng bahay for practical purpose dahil bago silang mag-asawa,
merong 1 taon si Jose para mag-ayos. Doon sa 1 taon na yon, doon siya magtatayo ng bahay, doon siya mag-iipon ng mga gamit sa bahay, doon niya gagawin yung mga kailangan, para pagkatapos ng 1 taon at ready na si Maria para sa nisuin, yung to take home, iuwi yung kanyang asawa, kumpleto na. Ganun po yung nangyari noong panahon nila. Ang tanong, ang problema ganito. Hindi pa sila nagsasama, si Jose at si Maria. Magkaiba ng bahay. Nabuntis si Maria. Patay. Paano yan? Ang tanong agad ni Jose sa kanyang isip, sino ang ama? Paano ka nabuntis? Mag-asawa na tayo. Magkaiba tayo ng bahay. Tapos ngayon, buntis ka pala. So siguro, kung ibang lalaki yon, feeling betrayed siguro. At dahil very patriarchal yung panahon po nila, patriarchal, yung lalaki lang ang may say, lalaki lang po ang pwedeng makipaghiwalay. Kahit gustuhin ni Maria, dahil, nabuntis ako, gusto kong makipaghiwalay na, hindi pwede. Maghihiwalay lang sila pag ginusto ni Jose, pag ginusto ng lalaki. And pwedeng hiwalayan ng lalaki yung kaniyang asawa kahit simpleng dahilan. Hindi ka naghugas ng pinggan, hiwalay na tayo. Late ka umuwi ng bahay, lasing ka na naman. Hiwalay na tayo bukas. Kung pwede lang, no? Kung pwede lang ngayon, no? Ganun ulit. No? Nagtuturoan sila, sabi, sana ganun pa rin hanggang ngayon. Pero totoo po yun. Very patriarchal nung panahon nila. At lalaki lang po, yung husband lang po ang may say. No? Kaya ganun yung nangyari noong panahon nila. And so, Joseph's reaction when he hears that Mary is pregnant is to suspect her of adultery. Nangaliwa. Nangalon niya si Maria. May kinikita pang ibang lalaki siguro si Maria kahit na mag-asawa na sila sa papel. One of the grounds for divorce in Jewish law. Grounds na po yan. Pag nag-adultery yung babae lang, take note, yung lalaki, pag nag-adultery yung lalaki, pwede pa rin kasi nga patriarchal. In light of that, Joseph planned to dismiss her quietly. Or in other translations, to divorce her quietly. Kita niyo po kung gaano kabait si Jose. Kasi siguro, iniisip ko, kung ibang lalaki yon, baka nagskandalo na. Nalaman mong nabuntis yung asawan mo na hindi pa kayo nagsasama. Kung ibang lalaki yan, baka ipinablic shame na yung babae. And mind you, kapag nahuli on the act of adultery or nabuntis yung babae, matik yan. Papatayin yan. Babatuhin. At sabi po ng professor ko, kasi inisip natin, babatuhin. Akala natin yung mga maliliit na batong ganyan. Hindi mamamatay yun pagka ganyang maliliit na bato. Malalaking bato po yung inihahagis. Ganon ka-cruel, ganon ka-morbid before. But see, the response of Joseph. Sabi niya siguro, kasal na kami, betrothed na kami. But Mary was found pregnant.
And I know that I am a righteous man. At dahil righteous si Jose, dapat niyang i-divorce si Maria. Yan. Kaya pala, kahit gusto niyang i-divorce, righteous man pa rin si Jose. Kasi po, yun yung sabi sa batas. Na pag nabuntis yung iyong asawa, dapat i-divorce mo siya. Pero, dahil nga, siguro mahal na mahal niya pa rin si Maria. Okay, i-divorce ko si Maria. Pero, hindi na ako mag-iskandalo. Tahimik na lang para wala ng gulo. Para hindi na mapahiya si Maria. Diba? Na-imagine nyo, grabe yung pagmamahal ni Jose. Ako nung habang pinagninilayan ko lang ito, sabi ko, sobra, no? Ganun pala siya magmahal. At dahil doon, siguro kung ilalagay natin yung ating mga sarili sa sapatos ni Jose, isipin niya, sobra naman. Ang bigat naman sa pakiramdam. Ang sakit naman sa puso ng ginawa sa akin. And so even Joseph wants some space in his heart. Kung gusto niya ng kaunting espasyo, makapag-isip, makapagnilay. Dahil siguro sa dami nung nangyari sa kanya, isipin nyo busy-busy na siya mag-prepare ng kanyang bahay. Si Jose po ay karpentero. So most probably, baka siya mismo yung nagtatayo ng bahay nila. Busy-busy siya mag-ayos, aligagang-aligaga siya. Tapos malalaman mo, yung asawa mo, may anak ng iba. Siguro for him, maybe it was so much. It was too much to handle. To the point na masasabi natin, parang ang bigat sa puso, ang bigat sa pakiramdam. At may tawag po tayo dito, yung nagka-clutter yung ating puso. Kung sa Tagalog pa, nagbabara. Nabarahan na yung mga arteries, yung mga ugat sa puso. Kaya napakahirap huminga. Sobrang clutter na yung nangyari. Hindi na makadaloy ng mabuti ang dugo. Kailangan ng i-angioplasty. O kaya cardio rehab. Pag hindi pa rin kaya, bypass na. Dahil nagpara yung puso. Nag-clutter. Punong-puno na. And see, my dear friends, this Advent season, Advent is a time to declutter our interior life. Sa sobrang daming nangyari sa buong taon, sobrang daming nangyari sa ating mga buhay, once in a while, kailangan nating mag-declutter, magtanggal ng mga bara, magtanggal ng mga dumi-dumi. And Advent is a time to listen to interior movements around us. Decluttering. Nagbara, napuno, ang daming balakid, ang daming dumi. And so Advent is a time to free ourselves of the hatreds. Sa buong taon, dami na nating galit, init ng ulo, naipon na. To free ourselves of the pains, mga masasakit na experience, masasakit na karanasan, guilt, mga guilt natin sa ating buhay. And so kaya may forgiveness sa bawat isa. Mahalaga po yun, yung pagpapatawad. At mahalaga din
na humingi ng tawad. Kaya po maganda yung inyong programa dito sa inyong parokya. Nabanggit po ni Father Guido sa akin na ngayon yung Advent Recollection and next week merong kumpisalang bayan, Sacrament of Confession. Timing na timing po. Dahil pagkatapos nating mag-recollect, maghanda para sa darating na Adbyento, darating na Kapaskuhan, maganda din na humingi tayo ng tawad. Kasi po, the more na humihingi tayo ng tawad, the more na mas pinalalaya natin yung ating mga sarili. Madalas po kasi, tayo naman kasi yung nagpapahirap sa ating mga sarili. Pinatitigasan natin yung ating mga puso. Pero sa sakramento ng kumpisal, doon natin mas napagagaan yung ating mga loob. Mas napalalaya natin yung ating mga sarili. Dati po, sinasabi ng mga kuya kong pare, no, na iba yung pakiramdam, iba yung karanasan kapag nagpapakumpisal ka. At syempre, ako po kasi from the point of view lang na nangungumpisal dati. Ako yung nangungumpisal dati. Pero nitong week, no, nung Sabado, ordain kami. Nung Tuesday, first time ko po nagpakumpisal. At totoo nga, iba pala. Ramdam na ramdam mo yung biglang gaan ng loob ng taong nangungumpisal. Pagkatapos niyang aminin, magpakababa, sabihin yung mga darkest secrets niya, yung inner pains niya, yung most bitter moments sa kanyang buhay. Pagkatapos niyang masabi sa Diyos yon at ihingi ng tawad, ramdam mo yung gaan ng pakiramdam. And so kung may chance po kayo, next week, mangumpisal tayo. Sobrang nakagagaan ang pakiramdam. Kung may galit ka sa mga magulang mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, may tampo ka sa mga kaibigan mo, sa boss mo o sa mga kamag-anak mo. Kung meron kang hinaing sa mga tao sa paligid mo, mga kasama sa organization sa simbahan, hayaan mo na. Palayain natin yung ating mga sarili. Free yourselves sa mga reklamo sa buhay, mga chismis, mga marites natin na nakaka-enjoy. Di ba? Ang saya-saya mag-chismis. Pero yun yung gustong-gusto ng mga demonyo. Kasi sinisira natin yung ating kapwa. Pero ang sarap sa pakiramdam, yung may bago kang news, di ba? May bago kang scoop. May bago kang content na i-share sa iba. So free ourselves of these things. Have this Advent space in our hearts. Para naman in the end, para naman po pagpasok ng simbang gabi at Kapaskuhan, Diyos naman yung manahan sa ating mga puso. Kasi buong taon na, puro sarili natin eh. Buong taon na, puro yung ego natin, yung ating pinapairal. Buong taon na, puro self-righteousness natin yung gumagana. This time, my dear friends, this Advent, Diyos naman yung ipasok natin sa ating mga puso. And hindi makakapasok ang Diyos sa atin kung hindi natin ipaghahanda ng espasyo. And then you will feel better, I assure you. We will feel better. Freer. Mas makakahinga tayo ng maayos. At mas mawe-welcome natin ang Diyos sa ating paligid. Kaya po tama yung sinasabi, Advent is a time to prepare.
Gamitin po natin yung Adbyento para ihanda. Hindi lang yung ating mga pagkaing pagsasalu-saluhan. Hindi lang yung ating mga Christmas decor sa ating mga bahay. Hindi lang yung ating mga Christmas trees, Christmas lights. Hindi lang yung reunion, yung paghandaan natin. Pero unang-una sa lahat, ihanda naman natin yung ating mga sarili. Ihanda natin yung ating mga puso. Advent is a time to prepare ourselves. An interior decluttering, a making of space to welcome something so precious. Hindi po ba ganun tayo sa ating mga bahay pag may dadating na bisita, no? Na ano ginagawa niyo po 'yan? Yung pag may bisita kayo sa bahay na kaya balikbayan, kamag-anak na matagal nyo hindi nakita, kaya pag piyesta, no? Busy tayo, maghanda ng pagkain, no? Paplano natin yung menu, ilalabas natin yung ating mga plato, kubyertos na ang tagal-tagal nang nasa cabinet. Meron pa yan nung sa mga lola ko dati, yung nilalagyan ng juice. Yung parang clear na porcelain ba yun? Ano ba tawag doon? Basta yung clear na glass. May ganun pa po kayo sa inyong mga bahay. Yung sinauna. Ilalabas lang yun pag piyesta. Maglilinis ng bahay. Magtatanggal ng mga agyo na sa wakas after a year. Matatanggal din. Magja-general cleaning. Magwawax tayo ng ating mga sahig. Maglilinis tayo ng mga singit-singit sa ating mga bahay dahil meron tayong bisita. And what a good way to begin the Advent season with this kind of disposition. Interior decluttering. Kung nagagawa po natin yun sa ating mga bahay, sana gawin din natin yun sa ating mga sarili. Palayain natin ang ating mga sarili. Yan. At magpapasko na naman po. May something significant bang nangyari sa atin? O parehas na Pasko na naman. And so together, let us make this Christmas a different one. Tumulong tayo sa mas nangangailangan, magpatawad tayo sa mga taong kagalit natin, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa sakramento ng kumpisal. And then you'll see and you will feel the Advent space in your heart. Ito po yung aking huling pagbabahagi. No? Yan, makita nyo ito yung fresh na fresh siya. 1 week ago, exactly 1 week ago po yan. No? Nung inordinan po kami sa pagkapare ni Father Julius. No? Fresh na fresh pa yung karanasan. No? Sabi nga, mabangong mabango pa, amoy pari pa, di ba, Father? No? Masigasig na masigasig pa. So, yan po yung nung last Saturday. Alam nyo po, no? Weeks before our ordination, last November 25, sinabihan po kami mga bandang October. No? So, parang roughly, we had around 6 weeks to prepare for our ordination. And we have prepared so much. Ang dami. Ang daming ihahanda. Para pong nagpakasal, sa totoo lang, sobra pa. Kasi may mga Thanksgiving masses pa eh. Pagkasal, yung mismong araw na yun, tapos na eh. Sa amin hindi. May mga kasunod pa. Alam nyo po, days before, weeks before, nakakapuyat. No? Minsan late na ako nakakabalik kasi may aasikasuhin. Nakakapagod.
Kailangan namin ayusin yung damit. Ayan, intindihin namin yung damit na isusuot namin. Tapos hindi lang yung damit na susuot namin dyan. Kasi papasok na yung Advent, pasok na yung Pasko. So dapat meron na kaming kulay violet, may kulay puti. So, forward looking. Catering. May catering sa ordination, may catering sa Thanksgiving, may catering sa mga kung saan-saan. Daming iintindihin. Souvenir. Intindi ka pa ng mga paano yung stampita, paano yung layout. Yung misa, intindihin mo yung liturgy, mga booklets. Kulang na lang, wedding gown. Totoo po, kulang na lang po yung wedding gown at ikakasal na kami. And it is natural and necessary for us to prepare for very significant events that will come to our lives. Totoo naman po, di ba? Pag merong something so significant that will happen at mangyayari, birthday man yan, paghahandaan, anniversary, lalo pa siguro yung mga once in a lifetime events like this. Nung kinasal po kayo, siguro naalala nyo pa paano yung preparations nyo, binyag, at kung ano-ano pa. Natural po sa atin yung mga Pilipino. Yung talagang maghahanda tayo. And we always want everything to be smooth and executed well. And yun naman po talaga ang ating gusto. Di po ba? Yung kaya tayo naghahanda, kaya tayo nagpe-prepare, kasi gusto natin maging maayos pagdating nung araw na yon. Walang aberya, walang mga bloopers, kumbaga. Nakahanda, planchado, smooth. Gusto natin yan. Yung iba nga po, nagda-dry run pa. Para i-reenact na. Para pagdating ng mismong activity, program, alam na natin. And this Advent season, the Lord is telling us to prepare. Ngayong Adbyento, sinasabi po na maghanda tayo. Always prepared. And to make space in our hearts for something so great and blessed. And paano? Paano pa natin mas ihahanda yung sarili natin? Yung Ebanghelyo last Sunday, nung Christ the King. Feed the hungry, give drink to the thirsty, give shelter to the homeless, etc., etc. In other words, to have compassion with our neighbors, to be messengers of hope, and be embodiments of love. Pero alam niyo po, nung Sabado, ng November 25, after so many weeks of preparations, after so many days of sleepless nights, thinking of what will happen, nung Sabado, may mga sablay pa rin. May mga flaws at inevitable happenings. Pero alam niyo po, nung umaga, nung aming ordinasyon, sabi ko na lang sa sarili ko, Lord, basta ginawa ko na yung best ko, ha? Hinanda naming maigi yung aming ordination day. Alam niyo po yung hirap namin sa mga preparations. Ngayon, Lord, we did our part. Ngayon, pag may sumablay pa rin, kayo na po bahala. Bahala na po kayo. Basta we know that we have prepared well. Alam niyo po, it is the same with our lives. That no matter how much we prepare, no matter how much space na inilaan natin para sa Diyos,
after everything has been said and everything has been done that needs to be done, sasabihin natin, Lord, kayo pa rin po yung bahala sa bandang huli. And this Advent is a great time for anticipation and preparation. Pero we can only do as much. Sasabihin pa rin natin, bago dumating yung Pasko, sana masabi natin, Lord, this Advent, inihanda po namin yung aming sarili. And the rest, kayo na po ang bahala. And that's what I think is the Advent trust. So yun lamang po, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Yan. Palakpakan po muli natin ang ating batang at bagong pari, Father Edril. At sa 20 hanggang 25 nanonood po sa ating online sa live stream natin. Yan. Kaway tayo sa camera lahat. Yan. Hello. Napakaganda po ng pagninilay natin ngayong pagdating. Kaya paalala ni Father, next Saturday, alam na natin ang ating gagawin. Yan, paalala mo ulit sa katabi mo, magkumpisal. Sabi mo sa katabi mo, magkumpisal ka na. Yan. Father, thank you very much po sa pagpapaalala sa amin ng magbigay ng puwang, magpatawad, tigit sa lahat, magpaubaya sa Diyos. Ramdam na ramdam namin, Father, sa inyong sharing, ang pagpapaubaya ng lahat ng ito dahil siya ang inaabangan natin sa pagdating. Tanggapin niyo po, Father, ang aming munting alaala. Bagamat bibigay ko po sa inyo to pero babawiin ko ulit kasi lalagyan pa namin po ng pangalan ninyo at ng ating parokya. Pero ito po ay imahin ng atin pong retablo. Yan. So, Father, maalala po sana ninyo ang aming parokya at kasama kayo sa aming panalangin. Palapakan natin si Father Edril. Palapakan natin at muli po, maraming salamat at magsitayo na po tayong lahat. Hilingin natin ang closing prayer. Sige, may closing. Tapos final blessing po, Father. Tapos may group picture taking po tayo. Dito na lang. Pag ganun, ulit. O, pag ganun, para makita yung scaffolding. Hindi. Paano bang picture taking? Pag ganun ulit. Papwesto na lang po kami dito ni Father Edril mamaya. Sige po.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon, pagpalain kayo at ingatan ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat at salamat sa pag-imbita.